May misyon na namang gagawin si madam ngayon. Kaya eto, nilabas na nga niya yung epektus. Talagang nagkamali pa talaga sa pagkuha. Pero ito na talaga seryoso. Dahil ilang taon na to sa kwarto ni madam, inalikabok na at iba na yung amoy. Bukod sa bobo na nga tong si madam, makalimutin pa. Bakit parang nag-iisip ka pa dyan, madam? Wala na tayong panahon para dyan. Eto na nga, tinanggal na nga ni madam yung sticker sa epektus. Ewan ko ba kung bakit yan yung una niyang naisip? Parang hirap na hirap pa nga para hindi daw malaman kung ano yung laman. Kaya tinanggal ni madam yung sticker. Napakatalino mo talaga, madam. Tapos pinag-iisipan pa ni madam kung ano yung susunod niyang gagawin. Mga isang oras ata bago nakapag-desisyon si madam. Talagang unang beses to na pinag-isipan muna ni madam yung mga desisyon niya sa buhay. Tinawag na nga niya yung mga kasabwat niya. Dito nga sa plano niyang gagawin. Ewan ko ba kung mapagkatiwalaan ba tong mga to? Eto na nga at sisimulan na nga ni madam yung plano niyang gagawin. Dahan-dahang binuksan ni madam yung sliding door niya sa mansyon. Pagkalabas nga niya sa kwarto niya, nakita niya pa yung alaga niyang dragon na naglabas ng sama ng loob. Nakikita kong swerte yung planong gagawin ni madam ngayon. Eto na nga at suminyas na nga yung auntie ko. Pwedeng-pwede na dang bumaba. Kaya si madam bumaba na nga sa may hagdan. Ewan ko ba kung successful ba tong planong gagawin. Eto na nga, tinawag ko na yung pinsan ko na tinago muna namin sa kwarto pansamantala. Habang itong mga kasama ko, nililinis yung lamesa. Kung kailan nagsisimula na, dun pa nagsilinis tong mga to. Tinawag ko nga tong pinsan ko para utusan kong buksan tong box. Talagang naistorbo ko pa yung pag-skincare nito. Kung nakikita nyo, itong pinsan ko na may nakalagay na benda sa noo. Na-aksidente kasi yan. Kaya ayan, nagka-third eye sa noo. Ewan ko, hindi ko ma-explain kung ano yung nangyari. Huwag na lang nating pag-usapan at ituloy na lang yung plano. Kailangang magseryoso na tayo, baka kasi bomba tong nakalagay sa box na to. Kaya eto, sabay-sabay na nga namin tong tinignan. Hindi ko nga ma-explain kung anong emosyong nararamdaman ng pamilya ko. O baka ganito lang talaga yung normal na reaction nila. Nakikita kong mukhang interesado nga silang malaman kung ano yung laman. Pagbukas nga nitong box, talagang may another plastic pang bubuksan. Alam na ni madam kung ano yung laman yan. Syempre, dahil siya yung bumili niyan. Sa sobrang excited nga, nagkakasakitan na sila dito. Pagkatapos ng plastic, may another bubble wrap na namang bubuksan. Kaya curious na curious talaga sila kung ano yung laman. Kunwari, pinagbukas ko sa pinsan ko. Pero hindi niya alam na para sa kanya talaga yan. Matagal na niyang binalak na ibigay yan. At matagal na din niyang binili yan. Eh kasi makalimutin din tong madam niyo. Akala din kasi ng pinsan ko na para sa akin to. Tinanong nga niya ako, bumili ka na naman ng cellphone, te? Wala talagang alam na para talaga yan sa kanya. Talagang nagdadalawang isip pa kung para talaga sa kanya or hindi. At ayaw pa talagang maniwala. Naku, baka magbago pang isip ni madam. Ano masasabi mo? Okay, pala yun sa? Tingnan yun ako ni. Once in a lifetime. Nilak lagi ka, te. Di man ikaw, hindi tigaan. Ang totoo, nabasa ko kasi yung luma niyang cellphone. Kaya iyan, pinalitan ko ng mas matibay. Halos ilang buwan din niya nang hiram ng cellphone. Eh paano kasi nabagsak ni madam yung cellphone niyan kaya nabasag. Matagal ko nang balak ibigay yan. Pero pinag-isipan ko muna baka kasi hindi na mag-aral eh. Pero nakita ko namang nagsipag kaya deserve niya yan. Bising-busy yung pamilya ni madam sa kakanood ng pelikula. Tignan nyo, di nga halos pumipikit yung mata. Hindi man lang nila namalayan kung anong oras na. Matik, si madam na naman ang magluluto nito. Buti na lang talaga bago yung chopping board. Wala pa namang ganang magluto si madam ngayon. Sinimulan na ngang hiwain ni madam yung mga ricados. Ay hindi pala, binalatan niya pala muna. Para talagang nagdadabog yung madam nyo. Oh. Ayan tuloy, muntik pang maputol yung daliri. Naku, baka masahog mo pa yan madam. Akala ni madam kumpleto na yung mga ricados na hiniwa niya. Muntik na niyang makalimutan yung onion leaves. Hinugasan niya nga muna ito. Mahirap na baka makain yung germs. Talagang aamuyin pa pala talaga bago hiwain. Kumpleto na nga at nahiwa na ni madam yung mga ricados. Nakita niya nga itong naninigas na alien sa ref. Abay, ito na lang daw yung isasahog niya. Ewan ko ba kung lalambot pa ba to sa sobrang tigas. Nung nahiwa na nga, nag-iba yung itsura. Pero hindi pa pala iyan yung final look. Kasi nga, babalatan pa pala ni madam yan. Eto na nga at malinis ng tignan. Siyempre, hindi pa matatapos dyan. Naku, bugbog, sarado na naman to kay madam. Kasi pagkatapos balatan, hihiwain na naman ulit. Yung tipong hiwang expert na. Sos, nagmamagaling ka lang madam.
Hiwa nga lang ang ginawa, napagod na. Pagkatapos hiwain yung katawan, isunod na natin yung ulo. Ano ba kasing klaseng alien yan, madam? Bakit pati yung ulo hihiwain pa? Eto na nga at natapos na nga ding operahan ni madam. Talagang ginalingan ni madam sa paghihiwa. Binuksan na nga ni madam yung mamahaling kalan. At isasalang na nga yung maliit na kaldero. Huwag na nating patatagalin at lagyan na nga ng mantika. Syempre, para malaman kung mainit na yung mantika, hawakan mo. Pagkatapos ay ilunod na kagad yung bawang at sibuyas. Paghaluin mo lang ng paghaluin hanggang sa mahilo sila. Nilunod na nga ni madam yung sahog, baka mapanis pa. Ibang klase, kahit sa pagluluto, bugbog sarado ka. Dahil nalunod na nga natin yung sahog, ay ilagay na natin yung paminta. Grabe ka na talaga, madam. Magseryoso ka naman kahit paminsan-minsan. Dahil sa pagmamagaling mo dyan, madam, supalpal talaga yan sa mukha mo pag nagkamali ka. Pagkatapos mag-isa yung sahog, lagyan mo na ng isang plangga ng tubig. Baka malunod na yung hihigop ng sabaw niyan, madam. Dahil sa dami ng tubig nang nilagay mo. Simpleng ulam lang yung lulutuin ni madam ngayon. May hinanda nga din siya ditong golding bihon. Ewan ko ba bakit golden to, hindi naman gold. Ang ganda pa ng model, kasing ganda ni madam. Nakalimutan mo atang malansay ang kamay mo, madam. Ayan na nga at kumulo na. Talagang ang madam nyo. Abay, naguguluhan pa kung ano yung susunod na gagawin. Sa sobrang kabubuhan, talagang pinag-isipan pa. Nako, ilunod mo na yung bihon, madam. Katangahan mo talaga, madam. Ewan ko na lang talaga. Kinuha na nga ni madam yung takip. Binuksan yung golden bihon gamit yung bibig. Pero may naalala si madam. Baka daw hindi pa luto yung sahog. Kaya tinakpan na naman ni madam ulit. Mag-wait na naman daw tayo ng another 3 minutes. Dahil nga matigas tong ulo ni madam, wala pang 3 minutes, abay binuksan na niya. Malalaman ni madam na malambot na yung sahog gamit yung pang-amoy niya. Abay, sobrang tindi mo na talaga niyan, madam. Abay, inaamoy-amoy niya lang talaga. Nilunod na nga ni madam yung bihon. Ano na naman yung iniisip mo, madam? Baliw na siguro to si madam, tumatawa mag-isa. Mahirap talaga kapag nasubrahan sa tulog. Sanay kasi yan sa puyat si madam eh. Pagkatapos nga ilagay yung secret ingredients, eto na nga at luto na. Talagang napagod talaga yung madam nyo sa paglulutong ito. Yung pawis siguro ni madam isang balde na. Kaya pinaakyat ko sa pamilya ko yung mga pagkain sa taas. Baka kasi ma-heat stroke kami sa init sa baba. Kaya dito na lang kami sa rooftop kakain. Yung pananghalian namin hating gabi na. Pinatay ko na nga yung TV kasi di nakakaramdam ng gutom tong mga kasama ko. Dahil sa kakapanood ng pelikula. Dahil nga hating gabi na kaming kumain. Tahimik na yung mga kapitbahay. Kami na lang siguro yung nag-iingay dito. Dahil nga nasa rooftop kami. Ewan ko na lang kung madadaanan kami ng aswang dito. Naku.